Handa na ang lahat. Game. No guts, no glory. Okay. Oras na para patayin ang ilaw. Ah, ah, uh, kaya ko to. Ako ba? Ako si Edward, ang manunulat na may balls walang inurungan. Nandito ka na ba? Pagalawin mo nga itong mga bagay na to. Kung nandito ka na. Iniintay ko yung sagot mo. May kasama ba ako dito? Oo. Sinusundo ka na ni Taning. Naku po. Huwag po. Hindi ko pa po tapos yung manuscript ko. Saka na lang po. Hapon ng Biyernes, dinatnan ko ang aking apo na nakikinig sa channel nyo. Sinalubong niya ako ng mga salitang, "Lo, sana ako din makakita ng aswang." Tulad nitong mga sumusulat sa Aswang Diaries. Natural nagtaka ako. Sinong tao ang magdanais na makakita ng aswang? Ayos lang kaya ang apo ko? Yun pala namomroblema siya. Tungkol sa entry niya para sa isang online writing contest. Nang tanungin ko siya, anong tema? Summer horror daw. Doon ko naalala ang aking karanasan mula sa aking kabataan noong ako'y isang bagong manunulat pa lamang at siyang naging dahilan kung bakit ako napasulat sa inyo. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, pagbati mula sa Antipolo, ang lugar ng dinadayong kinulugang taktak at masarap na kasoy. Ako po si Edward. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang mensahero sa isang ahensya ng gobyerno sa Makati. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay ang mismong karanasan na naging dahilan bakit ako tumigil maging manunulat. Nagumpisa ang lahat noong Abril 1990. Isang sikat na publikasyon ang nag-alok sa akin na maging nobelista nila. Hoy, anong pinagsasasabi mo dyan? Para kang gunggong. Nakakatawa ka kung nakita mo lang ang itsura mo. Chong? Hindi. Chonggo. Chong naman eh. Hindi po magandang biro yung ginagawa niyo sa akin. Akala ko talaga may sumusundo ng demonyo sa akin eh. Ano bang ginagawa mo? Nagpatay ka pa ng ilaw. Akala ko kung ano nang nangyayari dito. Nagbabaka sakali po. Baka magkaroon ako ng mapagbabasihan ng nobela ko eh. Ano? Para sa nobela? Nagtangka kang tumawag ng kung ano? Paano kung may dumating nga? Anong gagawin mo? Magpapakwento ka? Paano kung kaluluwa mo ang hihing kapal eh? Guided naman po ako. Ayun o, bumili lang ako ng libro tungkol sa occultism. Safe ako. Nako! Nalintikan ka ng tao ka. Hindi lahat ng nakasulat sa ganyang ibinebentang libro, totoo. Mamaya niyan, mapahama ka pa. Buti na lang at inabutan kita. Kailangan ko talaga ng isang solidong karanasan o di kaya mga lihitin mong makakausap. Yung makakapanayam ko. Kung mausap ka ng pare, magpakwento ka sa alam nila na pagpapalayas ng masamang espiritu. Madaming kwento ang mga yon. Kapupulutan mo pa ng aral. May writer na po ako na hawak nun eh. E di magkapareho na kami. Sa albularyo, madaming alam ang mga yon. Baka makwentuhan ka pa ng mga tungkol sa aswang, manananggal, at mga nabarang. May gumagawa na po noon. Ano naman? Hindi ba pwedeng magkapareho? Ang daming istorya sa ganyan. Chong, gusto ko mong maiba naman. Baka naman may alam kayo na nagpapagano. Mga ganun, sumasamba sa mga anito, Diyos-Diyosa, na kaya mga Diyosa. Ay. Diyos at Diyosa. Nabanggit mo na lang din yan, Edward. Kilala mo ba si Aman Sinaya? Aman? Sinaya? Sino yun? Bagong artista? Ayon kay Cho Apollo, isang diyosa ng katubigan si Aman Sinaya na sinasamba ng mga sinaunang Tagalog. Base sa kwento sa kanya ng kanyang kaibigan na mula sa pamilya ng mga Pagano,
isang dalaga ang napaglaruan ng mabirong anito ng katubigan na si Litaw. Nalunod ang dalaga sa paghahanap ng karayom sa katubigan na kasing linaw ng kristal. Dahil sa awa ni Bathala, ginawa siyang bantay ng katubigan. Chong, saan ba yung punta natin? Binitbit mo pa ako dito, ang init-init oh. Sa inspirasyon mo. Naghahanap ka ng pagkukuhanan ng inspirasyon mo, di ba? Dito. Nandito ang kukuhanan mo nun. Palagay ko tama kayo. At nakita ko na siya. Anong sinasabi mo dyan? Natorta na yata yung utak mo. Apollo? Kumusta? Namiss kita. Bakit ngayon ka lang dumalaw? Arya, lalo kang gumanda. Ay, oo, namiss din naman kita. Kalokohan mo. Pero salamat sa papuri ah. Ano yun? Sino ka ba? Kilala mo to, Apollo? Kasama mo? Ito yung pamangking ko na si Edward. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Yung manunulat. Yung ipinakiusap ko na kung pwede muna dito at magmasid para makita niya yung mga gawin nyo. Natin. Ah, ganun ba? Hindi ka naman matigas ang ulo, no? Ayoko sa matigas ang ulo eh. Hindi naman. Pero pilosopo ka. Ramdam ko na pilosopo ka eh. Hindi ka din naniniwala sa mga espiritual. Depende. Hindi ko siya gusto, Apollo. Umuwi na kayo sa inyo. Bumalik ka na lang kapag hindi mo nakasama ang isang yan. Makakasira lang siya dito. Arya, sige na. Patulong naman oh. Makakatulong din ito para maunawaan ng mga tao na hindi naman masama ang mga pagano. Mabait yang si Edward. Oh, sagot mo yan kapag gumawa ng gulo ah. Huwag mong pasasakitin ang ulo ng tiyuhin mo. Kung hindi, kukulamin kita. Hindi ako nagbibiro. Hindi, Pexman. Pamatay mo yung kapitbahay namin. Aba, loko to ah. Hindi yan. Mabiro lang siya. Huwag ka na magalit, Arya. Oo, nagbibiro lang ako. Ay, kung ganon, tayo na. May dala akong sasakyan. Maganda na parang hindi parte ng mundong ito. Yun si Arya. Para siyang diwata. Maputi. Medyo payat. Pero hindi naman mukhang may sakit. Maamo ang muka pero may pagkamasungit at strikta. Dinala niya kami sa bahay nila ng tiyuhin niya na si Mang Pablo. Ayon kay Arya, mangingisda ang tiyuhin niya at dating manggagamot. Ngunit dahil sa isang pangyayari, bigla na lang yung tinamad at naging lasenggo. Mano po, Tiyo Pablo. Andito na po ang mga bisita na sinundo ko mula sa terminal. Ha? Si Apollo ba yan? Abay lalo ka yatang kumisig na loko ka. Opo, Apo Pablo. Lintik na. Huwag mo nga ako matawag-tawag sa pangalang yan. Apo. Matagal ko nang tinalikuran yan. Kumusta po kayo? Eto, buhay pa. Hindi pa naman nilalamon ng dagat. Hinihintay ko nga na kunin na ako. At nang makapiling ko na ang anak ko. Nako, huwag naman po. May bago ka yatang kasama. Sino yan? Pamangkin ko po. Anak ng namayapa akong kuya. Nag-iisa na po siya kaya kinuha ko na. Huwag mong kalilimutan na paalalahanan yan. Baka mamaya, gayaan yung iba na pinakialaman ang ipinagbabawal na laman noong tindera sa tindahan niya. Chong, nakainom na naman kayo, no? Ano na namang tinira ninyo? Nagagahan na ba kayo? Arya, huwag mo nga akong pinakikialaman. Pakialaman mo na lang ang ibang bagay. Hay naku, Chong. Kapag kayo talaga, naging kinilaw yung bituka ninyo. Kumain na po muna kayo bago kayo pumunta sa kung saan. Nang mailagay namin ang aming mga gamit sa kwarto namin, niyayad na kami ni Arya patungo sa may tabing dagat.
Doon, sinalubong kami ng mga kubol ng mga tindera. May mga turista din na nagkalat. Dinadayo ang ganda ng karagatan ng lugar. Inilibot muna kami ni Arya pagkatapos ay huminto kami sa isang pwesto na sari-sari ang laman. May pagkain at ilang kakaibang bagay na may tuturing na souvenir. Anong lugar to? Dito mo makukuha ang material mo sa isusulat mo. Pero, magbait ka ha. Huwag mo kaming hihiyain ni Arya. Nakiusap lang kami kay Aling Saling. Dito? Ano bang klaseng lugar to? Ipapaliwanag ni Arya sa'yo mamaya. Sa ngayon, magmasid ka muna. Aling Saling, magandang tanghali po. Hindi naman po dahil sa kwentahan ang ipinarito ko. May dalang bisita si Apollo. Ipapakisuyo po sana namin sa inyo. Ipapakisuyo na paano? Patutulungin po sana namin dito sa pwesto nyo. Itong pamangkin ko. Para lang maranasan niya. Bakit naman sa pwesto ko pa? Wala ba kayong mapiling iba? Ang totoo po kasi niyan, Mabait at matanda at madaling pakibagayan. Yun si Aling Saling. Hindi niya kami pinahirapan. Ibinigay niya ang buong atensyon niya sa amin habang nagpapaliwanag sina Arya at Tio Apollo sa kanya. At nang matapos sila, nangako siya ng di malilimutang karanasan para sa aking isusulat na nobela. Dahil sa sunod na araw pa ang simula ko, bumalik na muna kami sa bahay ni na Arya. Bali, ang magiging trabaho ko sa kanya ay magiging tagabantay ng pwesto niya kapag wala siya? Ano yun, mag-uugas ng pinagkainan ng mga pumupunta? Tama. At sisiguraduhin mo din na walang makikialam doon sa ipinagbabawal niyang laman ng kaldero para sa araw na yon. Ibibili naman niya sa'yo yun. Pero bakit pinagbabawal? Anong mayroon dun? Ikaw ba yung tipo ng tao na kapag sinabihan na bawal, lalong nagkaka-interes na malaman o kaya ay pakialaman? Conforme sa impormasyon. Manunlat ako eh. Kung sa tingin ko, interesante ang isang bagay at alata ko na pinagtutuunan ako ng detalye, siyempre, mas gusto kong malaman yun. Hay nako, Apollo. Nagdala ka yata ng sakit ng ulo dito. Ikaw, makinig ka, Edward. Hindi porke gusto mong malaman ay basta mo na lang pakikialaman. May tinatawag tayong respeto. tama siya doon. Lalo na sa espiritual. Napakahalaga ng respeto. Ibang klaseng magalit ang mga yun. Marunong naman po ako ng salitang respeto. Pero nakasanayan ko na maging mabusisi, mapagmasid at mapanghalongkat ng impormasyon. Mahirap kaya gumawa ng istorya na base lang sa katang-iisip. Ano ka ba? Nobelista, di ba? Iba ang nobelista sa journalista. Kaya ako pumayag sa tiyuhin mo kasi ang sabi niya kailangan mo lang ng inspirasyon. Kung hindi ka susunod sa kasunduan niyo ni Aling Saling, umalis ka na dito. Grabe ka naman. Parang nagtatanong lang naman yung tao eh. Ganito kasi yan. Si Aling Saling ay naniniwala pa rin sa makalumang paniniwala. Nagbibigay pugay siya sa Diyosa ng katubigan na si Aman Sinaya. Sa bawat araw na may paalis na mangingisda, nagbibigay ng alay si Aling Saling. At yun yung pinagbabawal niyang laman ng kaldero ng tindahan niya. Yun di ba yung tinutukoy ng tiyuhin mo? Sa pagkakaintindi ko, oo. May napahamak na ba sa pakikialam sa mga pinagbabawal na yon? Namatay o kaya kung ano man? Mayroon na. May ilan na. Madami-dami na din. Ano pong nangyari? Nilamon ng dagat. Baka ikaw, gusto mo ding magpalamon. Ang lawak pa ng dagat Hay nako, Chong. Magpahulas na nga muna kayo. Kung ano-ano nang sinasabi niyo eh. Hindi po kayo nakakatulong. Di magpahulas. Nagsasabi lang naman ng tao. Anong sinasabi ng tiyuhin mo? Paano nilamon ng dagat? Ayon sa sabi-sabi, inaswang ng Magindara. Kinain o di kaya ay dinala kung saan. Kinabukasan, kagaya ng aming napagkasunduan, 3:00 pa lang ng madaling araw ay pumunta na ako sa pwesto ni Aling Saling.
Tinulungan ko siyang ihanda ang mga upuan at lamesa, maging ang mga pagpapausok ng insenso at kamanyang. At paglatag ng mga paninda ay ako na ang gumawa. Eksaktong 3:30 nang dumating si Arya, dala ang ilang luto na putahe at isang maliit na buri na basket. Kwentong katatakutan sa tag-araw. Wala nang iba pang gagandang lugar na maaari mong makuhanan ng inspirasyon kundi ang dagat. Sadyang puno ng hiwaga at misteryo ang katubigan. Ganun po ba? Bakit parang hindi ka kumbinsido? Ano ba ang inaasahan mo nang magpunta ka sa lugar na ito? Aktual na karanasan. Ito'y payong matanda lamang. Kung papakinggan mo, salamat. Kung hindi naway hindi ka lubusang mapahamak. Kung minsan, mas nakakatakot pa sa imahinasyon natin ang totoong pangyayari. Kaya nga po gusto kong makaranas. Para maibahagi ko rin mismo yung pakiramdam at itsura. Yung maibabahagi ko yung hubad na takot. Yung maghahatid talaga ng kilabot sa mga hindi nagpapatulog. Ako, Diyos kang bata ka. Ay purol mo, manunulat ka, di ba? Paganahin mo na lang ang imahinasyon mo. Umugot ka sa inspirasyong mapupulot mo dito. Ay sayang naghahanap ka ng aktual na karanasan. Baka ang tanging makuha mo lamang ay kapamakan. Ano pong... Magandang umaga, Aling Saling. Magandang umaga, Edward. Magandang umaga din sa iyo, Arya. Yan ba ang tinda natin ngayon? Opo, may eroskaldo, goto at pansit. At ito pong isang ito, ang para sa ngayong araw. Salamat. Ako nang bahala dito. Edward, makisuyo na ako na ilagay mo na doon sa lamesa itong mga dinala ni Arya. Ito ang ititinda natin ngayon. sige po, ako na po magsasando kapag may tumuloy na bumili. Gaano po karami? Hindi, pabayaan mo lang. Sila na ang bahala sa lahat. Pabayaan? Yung mga tao na lang makukuha? Yung sasandok, ganon? Oo, basta lagyan mo ng mangkok, ng sandok at mga kubyertos. Tapos iwanan mo lang. Yang kahon na lagayan ng bayad, sila na ang bahala. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Ito ay tindahan ng katapatan. Lahat dito ay pwedeng mabili. Maliban sa mga ipinagbabawal na laman. Bawal yung hawakan, pakialaman o kaya ay tikman. Daya naman nun. Paano malalaman nung bumili na bawal? Ay, just ka, natural. May marka yon. Hindi ka ba marunong magbasa? Ayan, oh. Ang anumang may marka ng pula, ituloy mo ang basa. Ay pinagbabawal na laman at di dapat pakialaman ng sa anumang oras? Ganun pala. Wala bang naglalakas ng loob na sumalungat dyan? Kahapon mo pa tinatanong yan. Alam mo kung may balak kang magsutil, huwag na. Hindi ko gustong putulin yung katawan mo. Pero may mga tao na sadyang matigas ang ulo na kagaya ko. Hindi dahil sa isa ako manunulat, ngunit dahil sa sadyang makulit ako. At sa mga panahon na yun, hindi ko sineseryoso ang salitang respeto. Isang bagay na hindi mabibigyan ng balidong palusot ng aking pagiging manunulat kuno. Pagsapit ng hapon, dumayo ako sa may plaza. Nakita ko si Mang Pablo na nagiinom sa harap ng isang bahay aliwan. Mang Pablo, parang nag-iisa yata tayo ah. Baka gusto niyo ng kasama. Edward. Naggagala ka yata. Tapos ka na kay Saling. Opo, pinayagan na muna akong umalis. Bukas na lang daw ulit. Sila na daw ang bahala ni Arya doon. Tinaboy na nga ako kaya bumachi na ako. Oh, kumusta naman? Anong ganap? May napulot ka na ba para sa istorya mo? Wala pa nga po
Nag-aalala ako na baka masayang lang yung punta ko dito. Tahimik, walang gulo. Kahit may mga tambay, wala namang nangyayari. Ano bang inaasahan mo na aabutan mo dito? Parang pang-regal shocker. Tipong may halimaw sa banga. Abay, hindi ka dapat dito pumarito. Doon ka dapat sa perya. May sirena doon. At mga kambal toko. Naging interesado po ako sa lugar na to nang banggitin ni Tio Apollo yung tungkol dun sa Aman Sinaya. Pero bayaan na nga. Baka naman may makuha ko dito. Mauuna pa ang posibilidad na kulamin ka ni Salen kapag sinaling mo ang ipinagbabawal niya doon sa pwesto niya. Mang Pablo, kung hindi ninyo mamasamain, baka gusto nyong dagdagan ko yung iniinom ninyo. Aba, hindi ako tatanggi dyan. Basta ba, taya ka. Sa karanasan ko sa pagkalap ng impormasyon, pinakamadaling langis sa mga labi ng tao ang alak. Kadalasan kapag nalalasing, nagiging madaldal. At opo, Madam Venus, aminado po ako na naging madumi ang aking paraan. Dahil sa pagkakataong yon, ang tanging nasa isipan ko lang ay ang makakuha ng solidong material para sa aking istorya. Yang mga paganong yan, mga nag-iespiritual, kanya-kanya ng paniniwala yan. May iba na naniniwala sa engkanto. Ang iba naman ay sa mga anito, Diyos at Diyosa. Mayroon ding sa mga halaman at mga elementong nakikipag-usap. Pero totoo naman po ba? Tumatalab ba? Abay, loko ka din ano. Ano bang idinayo mo talaga rito? Inspirasyon? O sakit ng ulo? Walang pakilako. Eto ha, makinig ka. Sige po. Si Aman Sinaya, sa ibang paniniwala, ay lalaki. Pero sa ilang paniniwalang pagano, siya ay babae. Isang dalaga na may busilak na puso na nalunod dahil sa paghahanap ng karayom sa karagatan na kasing linaw ng kristal. Ha? Bakit naman po maghahanap ng karayom sa karagatan? Sinasabing napaglaruan daw ang dalagang yun ng anito ng tubig na si Litaw. Sa awa ni Bathala, ginawang Diyosa at tagapangalaga ng katubigan ang dalaga na siyang naging si Aman Sinaya. Maganda pong alamat yan pero hindi naman nakakatakot eh. Naku, nagastusan lang ako. Wala din naman pala ako mapupurat. Edward, ikaw ba matapang? Opo. Akala mo siguro hindi ako nakakahalata na sadya mo akong pinainom. Para saan? Para malasing ako. Dahil madadanga naman ang tao kapag lasing ano. Hindi naman po sa... Hindi naman po sa ganon. Oo, alam ko na yun ang sasabihin mo. Pero hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi din bebenta sa akin ang palusot mo na nandito ka para sa istorya. Pweh! Yun po ang totoo. Naghahanap po ako ng inspirasyon. Ipapuputol ko ang dalawang braso ko. Hindi inspirasyon ang hanap mo. Desperado kang makakuha ng makapukaw atensyon na impormasyon. Hindi ka nobelista. Masahol ka pa sa isang
chismosang tabloidista. Walang saysay ang isang salita ng isang manunulat kung wala po yung matinding dating o puwersa. Wala pong halaga ang isang istorya kung hindi yun gagawa ng ingay at hindi na pag-uusapan. Akala mo, dahil sa madalas mo akong makitang lasing, wala akong alam. Isa akong manunulat nung kabataan ko. Pero iba ako sa'yo. Ay, hindi mali. Dahil sa isang pagkakamali, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Kaya, nag-ibang pananaw ko. Anong aral naman po yun? Ang isang manunulat, hindi ingay ang dala. Ngunit, isang mensahe. Kaya ka sumusulat dahil may nais kang iparating. Nais mo ding magbigay ng inspirasyon sa iba. Iba't ibang uri naman po yung manunulat eh. Uri ng sumusulat, hindi ng manunulat. Malas mo na lang. Ako ang nakausap mo. Dahil iba ako sa pamangkin ko. Ibibigay ko sa iyo kung ano ang gusto mo. Talaga po? Si Aman Sinaya ay protektor din laban sa mga aswang mula sa dagat. Kaya naman, ang mga mangingisda ay iniaalay ang unang huli nila sa kanya. Kung tawagin yun ay pasinaya. Pasinaya. Alay kay Aman Sinaya. Gusto mo nang nakakatakot? Ito ang nakakatakot. Bastusin mo na ang lahat. Huwag lang ang pasinaya. Huwag din ang ipinagbabawal na laman ng tinderang si Saleng. Pero bakit po? Subukan mo para malaman mo. Wala akong tiyaga sa mga tulad mong matigas ang bungo. Kapag nasabihan na kita ng isa at ayaw mo, pababayaan kitang mapahamak. Hindi ka na bata. Buntot mo, hila mo, sungay mo, sunong mo. Miss, yung cheat, dito sa bugay mo ibigay, ha? Malaki-laki din ang binayaran ko. Paano namang hindi? Nakailang basag din si Mang Pablo ng baso at bote ng alak. Alam mo po kung ano ang totoong nakakatakot, Madam Venus? Ang katigasan ng ulo ng tao. Alam ko po na salbahe ako. May pagkatanga din. Pero nung panahon na yon, determinado akong magawa ang gusto ko. Ang subukan ng pagkakataon at magpakasutil. Pabalik ako kina Arya ng Puro alamat at kwento lang yung nakuha ko. Wala namang kwenta. Ay, naku, parang nananadya yata yung taong yun ah. May pa-mysterious effect pa. Si Tio Apollo naman, wala masyadong ambag. Ay. Sandali, ano kaya kung salungatin ko yung mga bawal na yun? Pero mag-aaksaya lang ako ng panahon kapag nagkataon. Ay naku, makukuha ko pa ang galit ni Tio Apollo at ni Arya. Type ko pa naman yung isang yun. Oh, may tumatawag ba sa akin? Edward, Arya? Nasaan ka? Edward, dito. Ayun, dun. Edward, Arya? Arya, nasaan ka? Huh? Anong? Tulong! May wagit sa akin! Tulungan niyo ako!
Halos mapugto ang hininga ko sa pagsigaw at paghingi ng tulong. Makailang beses ding naramdaman ko na tumama ang ulo ko at likod sa bato, sanga at kung saan, hanggang sa naramdaman ko ang buhangin ng tabing dagat at ang humahampas na alon. Dinakot ko ang buhangin sa pag-asang kayang pigilan noon ang pagkaladkad sa akin. Muli akong sumigaw at sinalubong ang bibig ko ng maalat na tubig dagat. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Salamat po. Anong nangyari sa'yo? May bigla na lang po kumalatid sa akin eh. Kumaladkad? Hindi mo nakita kung sino? Hindi po eh. Basta naglalakad lang po ako pabalik tapos narinig ko yung pagtawag ni Arya ng... Ako? Tinatawag kita? Oo, mula sa talahiban. Tapos nung lumapit ako, parang may bumubunggo po sa akin eh. Nang magpahinga ako, ayun, kinaladkad na ako, hawak yung bukong-bukong ko. Wala ka na bang ibang natatandaan? Natatandaan paano? Halimbawa, amoy o kaya galaw ng hangin, kumidlat ba, kumulog, umalulong ang aso, yung mga ganon? Maliban sa naging sobrang malansay yung hangin, wala na. O di nakita mo. Ngayong alam mo na, hindi ka na siguro uulit pa. Chong, ano po bang itinatawa ninyo? Muntik na pong malunod si Edward. Tatawa-tawa pa po kayo dyan. Nakakahiya po kay Apollo. Ano daw ang itinatawa ko, Edward? Ikaw ba? O ako ang magsasabi? Ano pong sinasabi niyo, Mang Pablo? Yang pamangkin mo. Kinausap ako kanina. May suhol pang alak. Manalo ang piso mo ng 1,000,000 ko. Sigurado ako na inisip ng pamangkin mo na salungatin ang paniniwala dito. Edward, hindi mo gagawin yun, hindi ba? Hindi kami nagkulang ni Arya sa pagpapaalala sa'yo. Nangako ka din. Masamang hindi tumutupad sa pangako sa mga engkanto. Hindi sila mapagpatawad tulad ng mga nakamulatan mo na pansariling pangako. Nangako sa engkanto! Bago kami umalis sa bahay namin sa Pasig, nagsagawa ng isang simpleng ritual si Tio Apollo. Ayon sa kanya, yun ay para masigurado na matutupad ang aking naisin. Siyempre kahit hindi naman ako naniniwala, nakisakay na lang ako sa kanya. Baka sabihin ako na nga ang tinutulungan, ako pa nag-iinarte. Good morning, Tio Apollo. Ano pong ginagawa ninyo? Inaayos ang altar ko. Altar? Parang iba po yan sa pinagdadasalan yung ng rosaryo ah. Altar ko ito sa espiritual. Ay naku, hindi ko po maintindihan. Di ba katoliko kayo? Oo, saradong katoliko at nakakandado pa. Pero ang paniniwala sa espiritual at sa mga engkanto, minana ko sa lolo at lola mo. Pwede pala yun. Basta wag lang akong paaabot ng basbas sa simbahan. Kung hindi, ay mamamaalam ang aking bertud. Chong, baka lang po nalilimutan ninyo. Ngayon po yung lakad natin. Pupunta tayo dun sa kaibigan nyo, di ba? Yung pagano na sumasamba ng mga anitos, lalo na sa dagat. Hindi ko nalilimutan. Kaya nga ginagawa ko ito. Para saan? Halika. Tumayo ka dito sa may gitna ng bilog. Dito po? Para saan? Oo, dyan. Ito ang lapis at bond paper. Habang nandiyan ka sa loob ng bilog, gusto kong umisip ka ng kaya mong ipangako at tuparin. Ha? Teka, Chong, naguguluhan ako. Para saan ba to? Sa espiritual, kapag may gusto kang hilingin, nararapat lang na may handa kang ibayad o isakripisyo na kasing halaga ng hinihiling mo. Ito ay para hindi ka singilin sa ibang paraan. Katulad ng... Kung makuha mo ang pinakagusto mo, maaaring kunin nila ang kalusugan ng kapamilya mo
O ang trabaho mo bilang kabayaran? Hindi na lang ako hihiling sa kanila. Maniningil pala ng mahal parang Bombay. Ay, hindi na lang din kita isasama. Daya naman nun, Chong. Nangako ka eh. Wala nang bawian. Makinig ka, Edward. Ginagawa ko ito para sa'yo. Sabihin na nating hindi ka hihingi ng tulong sa kanila. Pero dadayo ka sa lugar kung saan pinaniniwalaan sila. Okay. O tapos? Hindi ka man humiling, maaari pa rin may puwersa o silang mismong mga bantay doon ang makarinig sa nais mo. Ang pangako mo na silbing sakripisyo mo ang magiging proteksyon mo. Ha? Hindi ko po makuha. Makapritsyo ang mga tulad nila. Kapag ginusto nila, makikialam sila. Pero may kabayaran. Kung sakali man na mangyari yon, nauna na ang bayad mo at hindi na sila sisingil pa ng higit sa kaya mong ibigay. Kaya naman, protektado ka. Ganun pala yun. Ano kaya may pangako? May pilgrim ako sa Egypt? Akit ako ng Everest? O lalagay ako sa Pacific? Umayos ka. Parang nagdadalawang isip na akong tulungan ka. Pasensya na po. Alam niyo naman po, hindi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Walang masama sa hindi paniniwala. Pero ang kawalan ng respeto, kahit hindi sa espiritual, ikapapahamak mo yan. Pero ano naman kayo ipapangako ko? Pwede po bang mangako ako na hindi ko na babastusin o babaliwalain yung mga paniniwala nila doon? Maganda yan. Mararamdaman ng mga espiritu ang sinseridad mo. Banti lang ako na pangako para lang masabi ni Tio Apollo na seryoso ako. Ni hindi ko na nga naalala yun o ang katotohanan na may binatawan akong pangako bago umalis. Kung hindi pa yon nabanggit ng tiyuhin ko, hindi ko maaalala yun. Nalintikan na kayo niyan. Bahala ka na dyan. Hindi lang adobe sa tigas ng ulo yang pamangkin mo, Apollo. Susuko ang asero dyan. Pasalamat ka't litaw lang ang humabol sa'yo. Litaw? Anito mula sa dagat. Paano kayo nakakasigurado dyan? Baka mamaya tambay lang yung dito na napagtripan lang ako. Hindi. Ang katunayan na nakaamoy ka ng malansa noong kinakaladkad ka ay matinding patunay na nakatanggap ka na ng unang babala. Aling Saling. Binata, kung ako sa'yo, mag-iisip-isip na ako. Sapat na siguro ang isang babala. Hindi maipapangako ng mga tao sa paligid mo ang kaligtasan mo kung patuloy kang magtitigas ng ulo. Kinabukasan nagpasya akong bumawi. Maaga akong nagpunta, katulad noong aking unang araw na pagtulong sa kanya. Ngunit isang seryoso at malamig na pakikitungo ni Aling Saling ang humarap sa akin. Pagkatapos naman ng lamesa, magpapausok naman ako. Huwag ka nang mag-abala. Bumalik ka na kina Arya. Hindi kita kailangan ngayon. Yung tungkol po sa kagabi. Kung magpapalusot ka, huwag mo nang gawin. Baka may iba ng puwersa ang magalit sa iyo. Hindi po. Hihingi po ako ng tawad. Ito naman po yung sinabi ni Mang Pablo eh. Talaga po na binabala ko na sumalungot sa mga paalala. Abay, gonggong ka no? Anong uri kaya ng utak ang meron ka? Siguro hindi mo pa talaga nararanasan na matakot ng totohanan. Pasensya na po. Umuwi ka na muna, Edward. Sana po hayaan niyo po akong bumawi sa inyo. Kaya nga kita pinauuwi. Yun ay para makabawi ka sa akin. Mag-isip kang mabuti. Gusto ko na pagbalik mo dito, lubos mo nang nauunawaan ang aming gawi sa lugar na ito. Ginagawa ko ito para sa kaligtasan mo.
Bagsak ang balikat at tungo ang ulo na umalis ako para sa araw na yun. Pero siguro sadyang matigas ang ulo ko. Hindi sapat ang aking naging masamang karanasan noong gabi. Totoong nagsisi ako, pero hindi dahil sa ginawa kong mali, kundi dahil nahuli ako. Naisip ko na siguro kung hindi ako nagsisigaw, ay baka nakita ko kung anong saktong anyo ng kumaladkad at nagtangka na lunurin ako. Ang lalim ng iniisip natin ah. Arya, Nagsisisi ka na ba na sumama ka kay Apollo dito sa amin? hindi. Pero nagsisisi ako sa mga kinikilos ko. Ganun ba? Walang hindi nagkakamali. Ang mahalaga, alam mo na mali ka at handa kang itama yun. Lahat tayo may karapatan na mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Kaya huwag mong sayangin. Kinagabihan hindi ako makatulog. Isang plano ang nabuo sa aking isipan. Nakaramdam ako ng kakaibang antisipasyon at para bang buhay na buhay ang lahat ng ugat sa katawan ko. Nagdesisyon akong maglakad-lakad sa may dalampasigan, umaasang mapakalma ng malamig na hangin nagmumula sa dagat. Edward, klase ka talaga. Biruin mo, mapaplano mo pa yun. Ay naku, parang kapag araw lang ng mga patay at magbabagong taon ah. Kapag nagawa ko to, siguradong pag-uusapan yung gawa ko. May isip din ako ng publication house namin na asit ako. Ay, ito na ang magiging mensahe ko. Oh, teka, si Aling Saling ba yun? Oy! Hoy! At si Aling Saling pala ay umalis ng pwesto. Ano to? Hindi doon natulog. Mukhang matalab nga yung ritual itchong ah. May puwersang tumutulong sa akin. Sige lang swerte, lumapit ka sa akin. Hoy, Ay, naku po. Hindi na po. Chong? ano at tumatawa ka dyan mag-isa? Nasiraan ka na ba ng bait ha? May pagulat-gulat ka pang nalalaman. Bigla kayong nananapik eh. Di isa pa naman ako dito. Nag-aalis ako ng negatibong enerhiya. Kaya nasa tabing dagat ako. Saktong walang buwan. Bagay sa ganitong ritual. Ganun ba? Parang bigla tumahimik yung hangin ah. Narinig niyo yun, Chong? Parang may nag-i-ensayo sa pagkanta. Bumalik na tayo. Teka, ayaw niyo bang tignan? Sapat na ang narinig ko. Hindi ko na kailangan makita. Chong? Edward, may mga bagay na hindi na dapat pang pinagtutuunan ng pansin. Hayaan mo na lang para hindi ka mapahamak. Ano ba yun, Chong? Bigla na lang po na tumigas ang anyo ng mukha ninyo. Ang narinig mo ay tinig ng isang magindara. Lumalabas sila sa parte ng dagat na ito bilang pagbibigay ng pugay kay Aman Sinaya. Pero mga aswang ng dagat ang mga yun. Makinig ka. Ang paniniwala ng mga tao dito kay Aman Sinaya ang siyang pumipigil sa mga magindara na yon na mga atake ng mga tao. Kung kaya't patuloy nilang ginagawa ang pag-aalay sa Diyosa ng dagat. Chong, ano ba nangyayari sa inyo? Bakit ba kayo palagi na lang nawawala sa sarili at parang takot na takot kayo kapag napag-uusapan yung lintik na alamat na yan? Parang nagiging comedy skit na ha? Yang bunga nga mo. Ayusin mo ang pananalita mo. Kung ganon, bigyan nyo ako ng maayos na sagot. Para kayong mga taga-teledrama pa na pamisteryoso, nakakasawa na sa totoo lang eh. Namatay ang nobyo ko. Gawa ng pagiging pilosopo. Ganyan-ganyan ang inuugali niya sa ipinapakita mo ngayon. O ano, masaya ka na ba? Chong, hindi po. Nananawa na din ako sa'yo. Ano bang mahirap intindihin? Ayaw mo lang intindihin. Kung sabihin ko ba sa'yo, titigil ka? Hindi. Dahil kung nakikinig ka, hindi tayo aabot sa ganitong usapan. Mabuti pa bumalik na tayo. Nasira na ang gabi ko. Huwag na natin palalain pa. Nang sumunod na umaga natagpuan ko ang aking sarili
na natulong na ulit sa pwesto ni Aling Saling. Sa pagkakataong yon, napansin ko na ang ilang ipinagbabawal na mga gamit at ang isang itim na palayok na may kaliitan. May 3 paa yun at may katernong takip. Siguro ay matiim akong nakatitig sa naturang bagay kaya ako pinansin ni Aling Saling. Sa lahat ng bawal na laman dito, yan ang wag na wag mong tatangkaing salingin. Hindi po. Napatingin lang ako. Pero mawalang galang lang po. Pwede ko bumang malaman kung bakit? Ilang tao na ang napahamak gawa ng pakikialam sa bagay na yan. Mga buhay na nasayang dahil lang sa katigasan ng ulo. Kaya Edward, mahigpit kitang babawalan. Hindi maganda ang sasapitin mo kapag pinakialaman mo yan. Paano hindi po maganda? Sisingilin ka ng mahal ng tanod ni Aman Senaya, ang Magindara. Kaya ni subok o biro ay wag. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po, naiintindihan ko po. Totoo, naiintindihan mo ba talaga? Opo, naiintindihan ko po. Ay kung gano'n, akin na ang kanang kamay mo. Sumumpa ka sa akin na hindi mo ipagsasawalang bahala ang babala ko. Sumusumpa po ako. Mangako ka na hindi ka sisira sa sumpa mong ito. Nangangako po ako. At tapos na. Ganun lang? Huwag mong baliwalain ang isang pangako. Simple man ang pangako, ito ay dapat na hindi napapako. Hindi po ako sisira. Ay dapat lang iho, dahil magtatampo ko ng sobra. Ay nako. Aamuhin ko pa kayo. Magaling po akong mang-amo ha. At bumawi. Pero hindi ako madaling amuin. At lalong masama akong magtampo. Hindi ako ganun kadaling magpatawad. At mas lalong hindi ako ganun kadaling makalimot. Kinagabihan ng araw na yon, patakas akong lumabas ng bahay ni na Arya. Dala ang isang matalas na bolt cutter na binili ko sa bayan, inabangan ko na makaalis si Aling Saling. Nang makalayo na siya, lumigid ako sa likod ng kanyang pwesto at isinagawa ko ang madilim kong balak. Ayos. Sulit ang bili ko sa isang to. Nakakapanginayang. Naibabato ko lang ito sa dagat mamaya. Heto na ako. Nasaan ba yung sinasabing ipinagbabawal na laman nun? Aha! Eto ka lang pala. Ano ba meron dito? Oh, kamukha to ng gamit ni Arya. May kaldero, may pa... medyo mabango. Naamoy bulaklak. Medyo matamis. Ano to, nectar? Dali kayo! Ay nako, naulit na naman ang nangyari noon. Sino kayang sa regarte ang may gawa? Lang alin ba ito? Eto, dito, bilisan ninyo. Shit, aabutan ako. Dito. Diyos ko po, bakit? Sino may gawa nito? Kaya nga ako nag-aalala at tinawag ko kayo kagad nang makita ko na wala namang kandado ang pinto. Haling-saling, pag-usapan po muna natin ito. Hindi. Iwan niyo na muna akong mag-isa. Tutulungan po namin kayo na mahanap ang may gawa nito. Hindi po namin kayo hahayaan na... Sinabi ng iwanan ninyo ako. Tayo na, Mang Sito. Pabayaan na muna natin si Aling Saling. Muli ay susubukin na naman ako. Muli ay may sumaling na naman sa simpleng paalala na ito. Mananagot kang tampalasan ka. Hahanapin kita. Hahabulin kita. Hindi ka makakatakbo.
Paparusahan kita! Patitikimin kita ng sakit na hindi mo gugustuhin maranasan kahit na kailan. Muling mamamayani ang kilabot sa gabi. Muling magkukulay dugo ang buwan. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang lumipas. Basta ang alam ko lang, kakaibang kilabot ang naramdaman ko. Nang umalis si Aling Saling sa pwesto niya, nagpalipas ako ng ilang sandali. Nakiramdam. Nang masigurado ko na wala ng tao, saka ako lumabas. Dahan-dahan. Ang maayos na loob ng pwesto ay wala na. Animoy dinaanan yon ng nangangalit na bagyo. Anong nangyari? Talaga bang isang 62 anyos ang may gawa nito? Ano naman kaya yun? Anak ng pusang baliw! Hayop naman! Ay, mamamatay yata muna ako sa gulat bago pa malaman ni Aling Saling na ako may gawa nito. Patakas akong bumalik sa bahay ni na Arya. Tahimik na pumasok sa kwarto ko. Parang may sanib na binuksan ng aking notebook at isinulat ko ang konsepto ng aking istorya. Animoy baha na patuloy ang pag-agos sa aking isipan ng mga senaryo. Malinaw kong naisalarawan ang bawat lugar at ang nais kong mangyari sa bawat pahina ng aking nobela. Parang hinigop ako sa loob ng aking obra nang biglang, Edward, nandito ka ba? Edward! Tito Apollo. Saglit lang po. Bakit po? Magbihis ka. Ihahatid na tayo ni Arya sa terminal. Taga, agad-agad? May nangyaring hindi maganda. Kaya kailangan na nating umalis. Hindi ligtas ang lugar na ito para sa dayong hindi nila kaanib sa pananampalataya na katulad mo. Pero hindi ko pa po tapos yung istorya ko. Mamili ka. Ang matapos mong istorya mo o ikaw na ang laman ng pinagkukwentuhan. Sabi ko nga, magbibihis na ako. Bilisan mo. At isa pa, Ano po yun? wala kang dadalhin mula sa lugar na ito at wala ka ding iiwan na gamit mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Kahit anong pag-aari mo, maging kaliit-liit ang balat ng candy o basyo ng bote na ininuman mo, bibit-bitin mo. nakabalik kami ni Tio Apollo sa Maynila. Para akong batang maliit na nakakuha ng regalong kay Tagal Inasam. Gamit ang makinilya na aking binili mula sa aking unang nailimbag na libro, sinimulan kong isulat ang aking nobela. Araw-gabi, hindi ko yung tinigilan. Ang taling na 5 buwan ay naging 2 buwan lang para sa akin. Puno ako ng kumpiyansa nang ipadala ko ang unang draft ng aking istorya sa aming opisina. Good afternoon, Chong. Mukhang masaya ka. Opo. Naipasa ko na yung first draft ng manuscript ko. Teka, pasan po kayo? O may biyahe kayo May mahalagang ritual lang akong gagawin na hindi maaari sa bahay. Ganun po ba? Oo, sige, ingat kayo. Ikaw din, mag-iingat ka. Si Chong, makasabi ng ingat. Parang bata na iiwanan niyo ako At parang ngayon lang ako maiiwang mag-isa sa bahay. Sabi nga nila, there's always a first time. Malay mo, hindi mo alam na nakatuwaan ka na pala ng maligno o ng aswang mula doon sa lugar ni na Arya. Si Chong naman ang nanakot Basta, huwag kang makalimot na magpausok sa hapon. Nandyan naman ang altar ko at palaging may insensong nakahanda. Kung natatakot ka at kakaibang pakiramdam mo, magtabi ka ng bawang at budburan mo ng asin ang bintana mo. Okay. Huwag kang magtigas ng ulo. Wala ako dito. Baka malintikan ka. Opo, hindi ko po kakalimutan yung mga bili ninyo.
Pero nalimutan ko. Inisip ko na paraning lang ang tiyuhin ko. Kinagabihan, matapos akong maghapunan, biglang sumikdo ang dibdib ko. Naisip ko na may nakalimutan ako. Ipinagkibit balikat ko ang paglimot ko sa bili ng tiyuhin ko na magpausok tuwing hapon. Patawa-tawa ko pang isinalpak ang earphones ko at pinagtugtog sa Discman ng CD ko ang Spice Girls. Yo, tell me what you want, what you really, really want, but tell me what you want, what you do. Nakauwi na ba si Chong? May naiwan yata ako bukas na gripo. Sa bahay niyo kaya, sa baba? Teka nga, matignan ko na nga. Anak lang! Nawalan ako ng malay. Kumataw ang ulo ko nang madulas ako sa basang sahig. Nagising ako sa tunog ng paghampas ng alon. Nang tuluyan akong nagmulat ng mata, nakita ko si Mang Pablo na napapaligiran ng mga tao. Nakaluhod siya sa buhangina ng dalampasigan. Yakap niya ang walang buhay na katawan ng isang binatilyo. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Bakit? Bakit si Utoy ko pa? Wala akong ginawang masama sa kapwa ko. Bata pa lang siya. Bata! Ano pang silbi ko bilang manggagamot? Kung hindi ko naprotektahan ng anak ko. Tiyo, tama na po. Wala pong may gusto sa nangyari kay Utoy. Hindi din po tayo nagkulang. Ikaw! Bakit ang lupit mo? Bata pa lang siya. Sinong babaeng yun? Bakit ba nandito na naman ako sa lugar na to? Teka, dinala ba ako ni Chong dito? Naku po, si Aling Saring. Teka, makaalis na nga. Hindi ako makagalaw. Yung mga pa ako. Ano pag galaw? Galaw! Galaw sabi. Edward! Anak ng tokong buhay to. Papalapit na siya. Bakit gusto mong lumayo, Edward? Anong problema? Ay, hindi po. Ano lang. Teka, oo. Agad dyan lang po kayo. Natatakot ka ba? Natatakot ka? Nakainin ko? Wag! Wag po! Aray! Wag! Panaginip? Hindi. Isa yung bangungot. Napakasamang bangungot. Matapos ang masamang panaginip na yun kung saan nagkaroon ng mahabang pangil si Aling Saling at nilapa niya ako, naging payapa ang ilang gabi ko. Parang naapektuhan lang ako ng pag-aalala ng tiyuhin ko. Ngunit pagsapit ng ika-4 na gabi, muli akong nakaranas ng nakakatakot. Sa pagkakataong yun, hindi na ako nananaginip. Huwag niyo akong subukan. Ay nako, hindi kasi siya tuli eh. Ay nako, ano kaya naghihintay sa Pilipinas? Mga artistang presidente. Oh, bakit naman basa to? Ano mo ito? Lansa naman, grabe. Nag-iingay na naman tong pinto. Pasabi ko nga kay Chong kapag nakabalik na kailangan na tong paayos eh. Pati sa loob ng bahay malansa? May nakapasok sigurong pusa dito at nagdala ng hilaw na isda. Baho ng bahay. Halika dito. Psst, 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 psst. Alam mo kapag nahuli kita, may bato ka sa akin. Nasaan ka na ba? Aha, nandiyan ka pala ha. Aswang! Naku po, may aswang sa bahay. Bawang! Oo, bawang! Nasaan yung mga bawang? Ito, patay ka! Sige, lapit! Lumapit ka dito! Susungaling talaga kita ng bawang para lang maabu ka na! Etong asin! Totoo nga ang aswang! Tiyo Apollo, puwi na po kayo! Talagang nagbalik ka pa ha? Sige, halika dito, papatayin na lang kita!
Anong nangyari sa bahay? Nakakahiyamang aminin, humagulgol ako na parang baliw nang makita ko si Chong. Daig ko pang nakakita ng artista o ng mahal na tao. Niyakap ko siya ng ubod higpit, animoy nalulunod ako sa dagat. At si Chong ang palutang na pumipigil sa pagkalunod ko. Dahil nagmukhang lugar ng World War II ang bahay, inilabas muna ako ni Chong sa garden. Nang kumalma na ako, sa kanya ako kinausap. Anong nangyari? Bakit ganun ang bahay? May aswang po, Chong. Aswang? Anong itsura naman ng aswang? Sexing babae. May mahabang buhok, mahabang kuko. Kulang siguro ang bayad mo. Huh? Ano po yung sinasabi niyo? Nag-uwi ka ng belya sa bahay. Tapos, kulang ang pambayad mo. Kahit na sinong babae, magiging aswang. Ano? Chong, hindi ko po kaawain yun, no? Hindi ko po para babuyin ang bahay ninyo. Pero guguluhin mo lang. At pagbumukain mo na may wrecking team na dumating. Hindi po ako nakikipagbiruan sa inyo. At pilit ko lang na dinadaan sa biro ang lahat. Para pigilan ang sarili ko na suntukin ka. Chong, bakit po? Edward, depende sa isasagot mo sa akin ang magiging sunod na galaw ko. Gusto kong malaman mo yun. Anong problema, Chong? Dahil ba sa mga nabasag na gamit, babayaran ko naman. Uulitin ko. Depende sa iyo ang magiging reaction ko. Malinaw ba sa iyo yun? Opo, malinaw po. Pero hindi ko lang po maintindihan bakit po. Ginalaw, tinikman, sinilip, pinakailaman, o tumikim ka ba sa bawal na laman ng tindera sa tabing dagat? Ha? Alin? Yung kay Aling Saling ba? Bakit yun naman ako Oo, o hindi lang. hindi po. Binigyan ako ng malupit na suntok ni Cho Apollo sa mukha. Nakita ko ang mga bituin at tuluyang nawala ng malay. Nagising ako na nakahiga na sa sofa. May nakatigpal na ice bag sa pangako at nakatitig sa akin ang tsuhin ko. Ang sabi ko sa'yo, dalhin mo lahat ng gamit mo. Wala kang iiwanan kina Arya. Dinala ko na po lahat. Sinunod ko po yung mga Gusto yata ng pamangkin mo ng isa pang suntok. Arya? Arya, ay hindi, aparisyon lang ako. Anong ginagawa mo dito sa amin? Dahil dyan sa bolt cutter na iniwan mo sa bahay namin. Hindi akin yan. Makinig ka, kundi lang dahil kay Apollo, pinugutan na kita ng ulo gamit yung lintik na bolt cutter na yan. Isa pang tanggi mo, sisiguraduhin ko sa'yo na hihiwalay ang ulo mo sa balikat mo. Arya? Alam na namin ni Apollo ang ginawa mo. Nung una, binigyan ka pa namin ng tsansa eh. Pilit naming pinaniniwalaan na inosente ka. Pero ang bolt cutter na yan ang luminaw sa lahat. Bakit? Bakit mo yung ginawa? Anong uri ng demonyo ang nag-udyok sa'yo na gawin yun? Gusto ko lang malaman, Chong. Malaman? Panginoon ko, Edward, may sakit ka ba sa utak? Kahit ang bata, marunong umintindi ng salitang huwag at bawal. Ano ba masama sa ginagawa ko? Ano ba kasing pinagkakaganyan ninyo? Ang aarte Anong masama? Bastos ka. Yun ang masama. Wala kang respeto. At para sa kaalaman mo, kaya kami nagkakaganito ay dahil hindi titigil ang pang-aaswang sa'yo na maging dara hanggat hindi ka nasisingil sa kabastusan mong ginawa. Gindara? Tinatawag sa aswang na sumugod sa akin? Ilarawan mo uli ang sumugod sa'yo. Sexy. May maabang kuko, may maabang buhok. May kaliskis ang mga pisngi hanggang panga. Maging sa mga dibdib at pinti niya. Pusoon pababa sa pagkababae niya at sa bandang puwetan. Lahat may kaliskis. May palikpik sa kilikili, siko at tenga. Arya, ano sa tingin mo? Walang duda. Isa nga yung maging dara. Pero paanong nagkapaa? May ilang magindara na nagkakapaa kapag nagnanakaw ng iyas na kabibe sa mga sirena. May ilan naman na nabibiyayaan ng mga paa kapag nagsilbi bilang tagapangalaga ng pasinaya.
Ano ba kasing pasinaya na yan? Parang palusot lang naman yan ng mga aswang eh. Para maging valido yung pag-aatake sa mga tao. Masasabi mo pa ba yan kapag nalaman mo kung paano namatay ang anak ng tiyuhin ko? Sino? Yung utoy? Ha? Paano mo nalaman ang tungkol kay Utoy? Sinabi sa'yo ni Tio Pablo? Hindi. Nung naiwan ako mag-isa dito sa bahay, may nangyari. Nadulas ako sa basang sahig. Humataw yung ulo ko at walan ako ng malay. Nagkaroon ako ng bangungot. Hindi yun bangungot, Edward. Ninais ng maging Dara na makita mo ang sinasapit ng mga palalo. Para saan? Makadagdag ng takot? Congrats sa kanya. Nagtagumpay siya. Dahil naiihi na nga ako sa takot eh. Hindi lang isa kundi 2 beses pa. Ikaw nabamban ka. Una, kung natakot ka man, dapat lang sa'yo yun. Pangalawa, gusto na maging Dara na magsisi ka. Ang magdusa ka habang pinapatay ka niya. Hindi mo na ako papayag eh na mapatay na walang kalaban-laban. Yan ang dahilan kung bakit nandito kami. Para mapigilan na maging panibagong biktima ka. Gano'n naman pala eh. Kung gano'n, tayo na. Gawin na natin lahat. Ayoko maging pakain na lang sa aswang, no? Oo naman. Hindi pwedeng pabayaan na lang kita. Baka bumangon sa hukay ang kuya ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Ang tanda na ng pamangkin mo, Apollo, tas ganyan mo pa din itrato. Kaya nagiging gunggong. Makasingit na nga ang gunggong na to. Pero may relasyon ba kayong dalawa? Ha? Ano? Sa pagkakaalam ko, mas matanda pa ako sa iyo, Arya, ng 2 taon. Pero kung maka-Apollo ka sa tiyuhin ko, wawa. Yun ay dahil sa nakababatang kapatid ko ang naging nobya ng tiyuhin mo, si Selena. Nobya? Parang hindi ko naman alam yung tungkol dun, Chong ah. Dahil nangyari yon bago sumakabilang buhay ang mga magulang mo. Ayon kay Arya at Apollo, isang masigla at makabagong babae si Selena. Isang babae na hindi naniniwala sa makalumang paniniwala. Madalas din niyang gawing katatawanan ang paniniwala ng kanilang pamilya sa mga anito at engkanto na minana ni Arya mula sa magulang nila. Whirlwind romance ang nangyari sa tiyuhin ko at kay Selena. Sa sandaling panahon bilang magkatipan, nagdesisyon ang dalawa na magpakasal. Ayon sa kanilang ibinahagi sa akin, Nandito ka na pala, Ate Arya. Pwede ba wag mo akong tinatawag na ate? Naaalibad ba rin ako? Ang laki ng tanda mo sa akin eh. Hindi ka naman mali doon. Pasensya ka na sa akin. Alam mo, hindi nakakatulong sa kapatid ko ang pag-uwi ninyo dito. Ano ba ang dahilan nyo at nagpunta pa kayo dito? Sa pagkakaalam ko, gusto na ng kapatid ko na diretso na kayong magpakasal. Gusto ko lang makilala ang pamilya niya. O nakilala mo na. Kaya bukas umalis na kayo. At kung pwede lang, lumayo na kayo ng tuluyan. Limutin nyo na ang lugar na to. Anong nangyayari sa bahay niyo? Baka may nakapasok na pusa. Si Si Selena Selena yun. Selena! Selena! Ano ito? Bakit may dugo ang sahig? Selena, sumagot ka! Nasaan ka? Sumagot ka, Selena! Huwag mo akong pag-alalahanin! Selena! Anong nang... Hindi. Hindi ito totoo. Hindi ito totoong nangyari. Selena! Selena, gumising ka! Selena! Selena! natagpuan ni Apollo at ni Arya si Selena na walang buhay at naliligo sa sariling dugo. Wasak ang sikmura at dibdib. Wala na ang puso at atay ng babae. Matapos nun, hindi na ako nakipagrelasyon sa iba. Hindi ko kayang limutin si Selena. Aralin mo ng pakawalan si Selena. Hindi ka na bumabata. Naniniwala ako na hindi niya gugustuhin na nag-iisa ka. Mauunawaan naman siguro niya ako. Matagal na ba pinapangalagaan ni Aling Saling ang pwesto na yon? Hindi. Dayo lang siya sa amin.
Isang pagano na sumasamba sa mga anito ng katubigan. Matagal-tagal din kaming nawalan ng mag-aalaga sa Pasinaya. Sa mga panahon na yon, kapansin-pansin na ang daming insidente ng nabibiktima ng aswang sa dagat. Ganun pala. Humihingi ako ng paumanhin sa ginawa ko. Gawin mo yan. Kapag nakalusot ka na sa problema mo sa humahagad sa iyo na magindara, ang prioridad natin ngayon ay ang panatilihin kang buhay. Nang gabing yon sa amin nakituloy si Arya. Bago kami nagsitulog ay magkatulong sina Arya at Tio Apollo na naglagay ng dasal at pangontra sa aswang sa buong paligid ng bahay. Ito ay pinasadya ko kay Arya. Ano yan? Itabi mo ito sa'yo. Huwag mong aalisin. O sige po. Antok na ako. Mauna na ako matulog sa inyo. Yan ang magsasabi sa iyo kung may aswang sa paligid. Ako din matutulog na. Maaga pa tayong kikilos bukas. Galit ka ba sa akin? Saan? At bakit mo na itanong? Sa ginawa ko. Hindi ko masabi kung galit ako sa iyo o hindi eh. Mali ang ginawa mo. Naaawa man ako sa iyo. Hindi ko pa din lubusang maalis sa isipan ko na kung ano man ang dinadanas mo ngayon, nararapat lang talaga sa iyo. Kampante akong pumasok ng aking silid. Maalinsangan ang gabing yun, kaya naman nagpasya akong maligo bago matulog. Pinuno ko ng tubig ang bathtub habang naghahanda ako ng pamalit na damit. Pagpasok ko ng banyo, doon na nalintikan ang lahat. Ay, kapalas naman. Maliligo nga ako, ubod ng lagkit. Oh? Naiwan ko ba yung gripo? Teka nga, nasan yung tuwalya ko? Ano yun? May nahulog yata sa taba. Wala naman. Ay, inaantok na yata ako. Kung ano-ano na lang yung naririnig ko. Ang dulas. Ano to? Basang bakas ng paa? Sa akin ba to? Ano yun? Nasaan na yun? Ayun! Nasaan ka? Huwag ka magkakamaling lumapit. Lagot ka talaga sa akin. Ano? Sa ilalim ng kama? Aray! Hindi! Ito na naman! Tio Apollo! Arya, tulong! Edward, anong... Bakit? Anong nangyayari? Ha? Magindara! Bitawan mo ang pamangking ko. Tio Apollo! Tulong! Ayoko pa pong mamatay! Tio! Tulong! Naku po! Bahalak ng aswang na dalhin si Edward! Hindi, Edward! Tio Apollo, ayoko pa pong maging pagkain ng aswang, Tio! Tio! Huli kong nakita ay ang mukha ni Tio Apollo na puno ng pag-aalala para sa akin. Pagkatapos noon ay ang tunog ng bakal ng teres ng kwarto ko kung saan tumama ang ulo ko, kaya ako nawala ng malay. Hindi ko alam gaano ko katagal na wala ng ulirat. Basta't nang balikan ako ng malay, nasa basa at malansa-lansang lugar na ako. Base sa narinig kong paggalaw, kung hindi umaga, baka tanghali na. Aray, sakit ng ulo ko na biyakyat. Nakagapos ako. Anak ng, hindi ko mahipo yung ulo ko Tulong! Tulungan niyo ako! May tao dito! Ubod ka ng ingay. Ako ay nakukuriri sa'yo. Aling-saling? Kayo? Hindi. Pero bakit? Kung makikita mo lang ang itsura mo ngayon, nakakaawa kang tingnan. Ibang-iba doon sa makulit na dayo na wala ng ibang nais kundi ang makakuha ng istorya sa lugar namin. Aling-saling, pakawalan ninyo ako. Pangako po, hindi na po ito mauulit. Natural, hindi ka na uulit. Dahil sisiguraduhin namin na hindi ka na makakaulit. Gunggong!
Ikaw yung pinakapinakisamahan ko ng maayos. Kinausap na kita. Sumigi ka pa din. Para kang bata na kulang sa pag-unawa. Isa yan sa mga bagay na kinaiinisan ko. Aling Saling, patawarin niyo na po ako. Edward, ginawa ko na yon. Tanda mo ba? Noong sinabi mo na babawi ka, ang galing mo nga. Umawi kang talaga. Bumawi ka sa kawalang hiyaan. Hayop ka. Opo, mali po talaga ako. Sorry na. Sisi na po ako. Hayaan niyo po ako mabuhay pa ng isa pang pagkakataon. Pangako po, habang buhay ko po pagbabayaran yung kasalanan ko. Nagkaroon ka ng pagkakataon. Ng mga pagkakataon. Anong ginawa mo? Ginawa mo yung oportunidad upang pagsamantalahan ang tiwalang ibinigay sa iyo. Sorry na po. Parang awa niyo na eh. Pauwiin niyo na ako. Oo. Pauuwiin naman kita. Uuwi ka bilang pagkain para sa sikmurang kuha ka lang. Wag! Huwag niyo ako iwan dito, hoy! Ilang beses akong nakatulog at nagising habang nasa malabodegang basa na lugar na yun. Minsan binabalikan ako ni Aling Saling upang painumin ng tubig at sungal-ngalan ng pagkain. Nang minsang pakainin niya ako, dinekot ko ang isang kutsilyo nang malingat siya. Yun ang ginamit ko ng panlagot ng tali ko. Konti na lang. Nakawala din. Aray ko, sakit. Nasaan na ba ako? Teka, ilang araw na ba ako dito? Ang bruwang matanda na yun kapag talaga nakalabas dito. Ipapakalaboso kitang lubad ka. Makikita mo. First time na may makukulong na aswang. Oo, tama. Ibang klaseng iskandalo yun kapag may totoong actual na aswang na nakita ng tao. Paktay ka talagang matanda ka sa akin. Iuuwi kita ng Maynila. Pagpipiestahan ka ng mga tao at ng media. Opo, Madam Venus. Sa edad kong 27, daig ko pa ang isang kontrabida na tropa ni Paquito Diaz. Para akong may sanib ng kabaliwan at ng masamang espiritu. Inilibot ko ang aking paningin sa lugar. May mga kahoy, nakahon, drum at lambat. Pagkakita ko sa bagay na yon, isang madilim na balak ang nabuo sa aking isipan. Mamaya, kabilugan ng buwan. Sakto. Pwede ka nang kainin. Ganun ba? Aba, hindi ka yata nag-iiniyak ngayon. Mabuti yan. Kuriring-kuriri na ako sa kangangawa mo. Naisip ko po na... Anong sinabi mo? Ang sabi ko po, mainam na kabilugan ng buwan para kitang-kita ng mga tao kung anong uri kayo! Ha? Ano ito? Pakawalan mo ako! Sira ulo ka! Oo, siraulo talaga ako at ginalitin niyo ako. Edward, pakawalan mo na ako habang hindi pa ako nagagalit. Di magagalit. Lalo pa kitang gagalitin dahil kakalad ka rin pa kita pa Maynila. Doon magbabagong anyo at magiging magintara ka. Mali ka! Maling-mali! Tama ako, ikaw ang mali sa pagdukot mo sa akin mula sa bahay namin sa Pasig. Ngayon, kawawa ka. Tumayo na nga ako pero pinilit mo pa din akong habulin. Kung nanahimik ka ba naman dito, hindi ka mapapahamak. Nagkakamali ka! Maling-mali! Lahat sa'yo ay mali! Ubod ng malas ng tiyuhin mo na ikaw ang naging pamangkin niya! Hindi ako malupit sa matanda, pero sa'yo, ewan ko. Hindi ko alam kung anong diablo ang pumasok sa akin ng mga oras na yon, Madam Venus. Ngayon binabalikan ko ang alaala kong yon, nanliit ako sa aking sarili. Paano kong naatim na suntukin sa sikmura ang isang 72 anyos na matanda, babae pa. Nang mawala ng malay si Aling Saling, kinaladkad ko na siya habang nasa loob pa din siya ng lambat.
Ay, nako, sariwang hangin sa wakas. Ikita pala ng bahay. Sa makalumang bahay ng Kastila. Teka, hindi ito ang oras para humanga ako sa isang bahay. Dadali ko ang matandang to sa amin pagkatapos. Sisikat ako. Teka, ba't nga pala ako lalabas dito? Shit, may mga tao. Tatago. Edward. Panginoon ko. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Tito, paano niyo ako nakita dito? Tinulungan ako ni Arya. Gamit ang pinaghubaran mo. Naiiwan mo sa bahay. Nagpatulong si Arya sa mga bantay niya. Mabuti at buhay ka pa. Buhay pa naman. Salamat sa paghahanap sa akin, ha. Hindi kita hinanap dahil sa gusto ko. Hinanap kita dahil sa hiling ni Apollo. Teka, Edward. Ano ba yung lambat na yan? Bakit hindi mo bitawan? Nahuli ko ang aswang, Chong. Ano? Oo, nahuli ko ang aswang. Ayan o. Naku po! O, di ba? Galing ko. Gayong alam nyo na si Aling Saling ang aswang. Naku, hindi! Mali ka! Maling-mali ka! Teka, ano ba maling-mali? Ganyan na ganyan din yung sinasabi nitong hukluban na to kanina eh. Edward, bakit walang malay si Aling Saling? Anong ginawa mo? Tinikmuraan ko. Ulit eh. Diyos na mabagin. Pakawalan mo na siya. At kapag nagkamalay, manikluhod ka na humingi ng tawad. Ha? Chong, hindi ito ang oras para magpatawa. At kahit kung nagpapatawa kayo, di kayo nakakatawa. Hindi ka din nakakatawa. Mukha ba kaming natatawa dito? Siyempre hindi. Walang nakakatawa dito. Lahat na lang ng ginagawa mo, mali. Patong-patong na. Ano ba sinasabi ninyo? Edward, makinig ka. Ang totoo niyan, Ha? Ano yun? Apollo! tulong! Nadala si Tio Apollo ng kung anong nilalang na dumating. Pero sa halip na intindihin ko ang lagay ng tiyuhin ko, inalala ko ang huli kong aswang. Nasa isip ko noon, sayang ang oportunidad na mapag-usapan ako. Kapag binabalikan ko ang pangyayaring yun, nais kong suntukin ang sarili ko. Ano bang mali sa utak mo, Edward? Mali ako, Madam Venus. Maling-mali. Ang lambat ko! Pabayaan mo na yan lambat mo. Ang mahalaga ay mabawi natin agad si Apollo. Iuwi ko sa Maynila ang aswang na yun. Ibang klaseng balita yun, kaya pwede ba huwag kang haharang-harang dyan. Ano ba't nananampal ka? Tik ka talaga. Pumapatol ako sa babae. Tarantado, bobo at gago ka. Ano ba sinasabi ninyo? Hindi aswang si Aling Saling. May anak siyang aswang. Isang magindara. Yun ang dahilan kung bakit ginusto ni Aling Saling na magsilbi kay Aman Sinaya. Para hindi iyon maghanap ng laman ng tao. Pinanlamigan ako sa sinabi ni Arya. Anong nagawa ko? Na nakita ko ng normal na tao. Isang matandang babae na normal na tao. Nadukot pa ng aswang si Tio Apollo. Ano bang nangyari sa akin? Anong uri ng gulo ang ginawa ko? Parang gustong sumabog ng ulo ko ng mga oras na yun. Anong ginawa ko? Anong gulo tong ginawa ko? Arya, may puwang pa ba ako para mapatawad mo ako? Hindi ko alam. Hindi ako Diyos. Pero isa lang ang alam ko. Kapag may nangyari kay Apollo, baka maging aswang na din ako at ikaw ang una kong lalamunin. Arya, Kaya kung ako sa'yo, tatayo ako dyan, kikilos ako at titigilan ko ng pag-iinarte. anong gagawin natin? Teka, wala akong ideya. Kung saan dadalhin si Tio Polo nung mga nilalang. Ako meron, kaya tumayo ka na dyan at kumilos ka. Gamit ang isang pendulum na gawa sa kristal, nagpatulong sa mga elemento si Arya. Hindi siya parang sa Okay Ka Fairy ko na may pakintab o di kaya may pailaw. Timpleng inilalay ni Arya ang pendulum, humingi ng awa sa gabay at hiniling na ituro sa amin
kung nasaan si Tio Apollo. Wala akong nakitang paggalaw sa pendulum pero hindi naglaon, nariting namin ang isang kuwebang malapit sa dagat. Nandito ang Magindara. Ramdam mo ba si Chong? Oo, nandito siya pero... Hindi! Huwag! Huwag mo siyang saktan! Parang ahawa mo na! Anong nangyari? Chong! Diyos ko po! Halimaw ka! Anong ginawa mo sa kanya? Papatayin kita! Huwag! Lalo mo lang palalalain ang sitwasyon! Ang binti ko. Oh, wag! Wag! Huwag! Maawa ka! Tama na! Kung nasaling ka man namin, kung nagambala ka man namin, patawad na! Kung kabayaran ang hanap mo, sige, handa akong magbayad. Basta huwag mo lang saktan ang lalaking yan. Nagmamakaawa ako. Bilang isang nagsisilbi at nagbibigay pugay sa mga katulad mo, parang ahawa mo na. Huwag mo na siyang saktan pa. Oo, mahalaga sa akin ang lalaking yan. Mahalaga siya. Sing halaga ng buhay ko. Oo, nauunawaan kita. Kaya't sabihin mo sa akin, anong kabayaran ba ang nais mo? Ganun ba? Sige, sa'yo na ang buong kanang kamay at braso ko, maging ang kaliwang mata ko. Naalala ko ang naging usapan namin ni Aling Saling. Pinasumpa niya ako na huwag sasalingin ang mga ipinagbabawal na laman ng kanyang pwesto. Pinapangako niya ako sa huwag sisira sa aking isinumpa sa kanya. Sa puntong yon naisip ko na kung anak nga ni Aling Saling ang Magindara na yon, ang dapat na magbayad ng singil ay hindi si Tio Apollo. Lalong hindi si Arya, kung hindi ako. Wag! At anong karapatan mo para magsabi ng huwag? Ikaw ang nagdala ng sandamakmak na gulo. Gusto mo ikaw ang ipalapa ko? Ganun na nga! Ano? Ano kabalustugan na naman ang sinasabi mo? Sa tingin ko, Arya, ang kabayarang sinasabi niya ay yung pinangako ko. Marami na ako sinirang pangako simula pa lang ng pagpunta ko rito. Nasaktan na din si Tio Apollo. Dahil sa akin, gawa ko. Ayahan mo na lang ako bumawi ngayon. Bumawi? Kung tama ang intindi ko, nakakaintindi ka ng salita ng Magindara na yan. Pakisabi sa kanya na ang kabayarang hinahanap niya ay nasa akin. Seryoso ka ba dyan? Oo, seryoso ako. Kapag ginawa ko ang sinasabi mo, wala na yung bawian. Mag-iiyak ka man, hindi na siya makikinig. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tapos ang pagkuha niya sa bayad niya. Naiintindihan ko. Edward, wag. Paano ka na magsusulat yan? Huwag mong gawin yan. Chong, sa dami po ng atraso na ginawa ko, hayaan niyo po akong bumawi. Edward. Sige na, Arya. Sabihin mo na sa Magindara. Obsekro, sushipe, munus, meum. Ang taong ito ang hinahanap mong kabayaran. Ang braso ko! Edward. Anay! Ang bata ko! Edward! Tapos na ba? Oo, natapos na. Isinama na din niya ang kanyang ina. Nagising ako na nasa isang ospital sa Makati. Mugto ang mata ng tiyuhin ko. Wala na ang isa kong braso, pati na ang isa kong mata. Nakita ko na magkayakap silang dalawa sa silya. Parang narinig ko ang puso ko na nabasag. Oo, ang laki talaga ng gusto ko kay Arya. Pero karma ko na din siguro na sa tiyuhin ko siya nagkagusto. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag hindi gumising si Edward. Magigising din yan. Masamang damoy. Arya. Huwag kang mag-alala.
Sabi ng mga gabay, magigising daw si Edward. Sa katunayan yan, kanina pagising ang kumag at nakikinig sa ating dalawa. Gaya naman ng mga bantay mo. Hindi man lang ako pabayaan na maliktik sa inyo eh. Edward, salamat sa Diyos at gising ka na. Teka, tatawagin ko ang doktor. Oh, maligayang pagbabalik, Sutil. Opo, nakabalik na ako, Chang. Anong tiyang ka dyan? Nakita ko kayo. Nahalikan ka ni Chong sa noo. Oo, nagkaayos na kami. Nagkaintindihan na din. Alam mo, gusto kita eh. Unang beses pa lang kitang nakita, nahulog na ako sa'yo. Kiss ka sa akin. Pasensya na. Alam ko, karma ko rin siguro. Ilang linggo din ako sa ospital, Madam Venus. At sa mga panahon na yon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-isip. Bayani ba ako? Isang malaking hindi. Salbahay ako, oo. Ang pagiging gago ko ang naging dahilan ng pagkawala ng braso at mata ko. Isinuko ko ang pagiging manunulat ko dahil napagtanto ko na malaki ang responsibilidad ng isang manunulat. Hindi lang sa pagbabahagi ng mga kwento, kundi pati na sa pagpaparating ng mga mahalagang mensahe. Sapagkat totoong kwento man o katang-isip lang, lahat ng yan may naisip pabatid. Kung ang pagsusulat ay nagbibigay daan upang mawalan ng respeto sa iba, mawawalan din ng saysay ang mensaheng naisip parating ng isang manunulat. At yun ako, isang manunulat na walang respeto. Pinili ko din na bitawan ang pagsusulat bilang tanda ng aking sinseridad sa aking paghingi ng tawad sa mga espiritu, engkanto at mga elementong ginalit ko. Sa sino mang makabasa nito o makapakinig, naway kapulutan ng aral ang aking karanasan. Hanggang dito na lang, Edward.